Hello guys, welcome to my YouTube channel and this is Chris. Hindi ko na mabigkas yung pangalan ko, Bolol, lol. So don't mind the background because that's my blanket during winter time. So dyan ko na lang nilagay. Nagtaka ako dito sa amo ko ba? Hindi pa nang naninibago ako ngayon kasi 6 na taon ako dito sa kanila. Nung umuwi ako, kasi yung amo ko nasa UK na. Sila pa rin yung nakalagay na nasa kontrata na yung amo ko talaga. Kaso nga lang, yung nag-book ng ticket ko ng kapatid ni ma'am na lalaki na dito sa Hong Kong doon banda sa New Territory. Parang pakiramdam ko, nagkuripot sila ngayon. Alam niyo bakit? Kasi dati, pag umuwi ako, may dala-dala akong malita. Tapos ngayon, kasi yung ano lang, yung pre lang is hand carry na 7 kilos. Sa isip ko kaagad, alam nga naman uuwi ako na walang dala. Siyempre galing ako dito, dapat may dala ako. Ganun yung nasa isip ko. Ang dali ng ano ko ba, yung bang, yung utak ko magtampo, ganun. Tapos, may dala akong bagahe dito. Hindi kasi pwedeng i-back yung aking camera. Ayan, naging dalawa na. Pero i-back ko yung bukas. Kasi ngayon, pwede. Pero nag-ano si Lola na bukas na ako lalabas. Kasi siya yung lalabas ngayon. Kasama yung mga kaibigan niya. Kasi naiwan ako dito sa lolo at lola ko. Yung amo ko nasa UK. Ayun na. Ang galing nagbago ng isip ko na ay wag i-cancel ko na lang kasi parang inaano nila ako. Pero nagbago yung isip ko, ano kaya pag nag-add ako ng bagahe, hindi kaya sila magtampo sa akin or maiilang or maano kayang mararamdaman nila, ganun. Pero ano ko na lang, final ko na lang na, sige, ako na lang yung mag-adjust, ipapabox ko na lang ito para less hassle na rin na hindi na ako katulad ng dati kasi malayo sa amin, doon pa ako sa tuktok sa Mindanao, sa bukid ng pinakamalayo na ayokong nagbabiyahe ako na marami akong dala-dalang malita, marami akong karga-karga na binubuhat. Kasi pag nagbabiyahe ang inday ninyo, nalilipong ako ba, nahihilo ako sa biyahe, tapos may dala, di ba? At saka, pakiramdam ko, itong amo ko na, kapatid ng amo ko, matipid talaga ito kasi yung asawa niya, may ano kore. Tapos yung amo ko naman, tinanong yung lola, yung kanyang mama, magulang mama, na okay lang ba daw sa akin na ganito yung sistema ko ngayon. Sabi niya, okay na rin daw kasi ayoko daw na magdala pero nagtampo ako konti. Ang ginawa ni Lola, bumili siya ng mga chocolate na papadala ko. Hindi ko na siya sa i-hand carry kasi 7 kilos. Pag i-hand carry ko yun, so sobra na. So, bumili siya sa akin ng mga kape, mga chocolate, mga dilata, pero hindi naman gaano kadami yung pinamili niya. Tama lang kasi nahiya din naman ako na bibili siya ng marami, di ba? Kung hindi ako nahiya na, kukuha pa sana ako ng marami, charot lang. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi pinasok ko na dito sa loob ng sako. Mahirapan na naman akong ibalik. At saka, alam niyo kasi dito sa amo ko, mabait naman. Yung lola ko, kinonfirm niya talaga ako na ano na ba, final na ba, pabalik-balik tayo, final na ba yung desisyon mo talaga. Kasi parang pakiramdam niya, hindi ako satisfied. Talagang hindi ako satisfied. Talagang madali lang magbago yung isip ko. Pero wala naman ako problema sa kanila, mabait. At saka yung alis ko, malayo pa, July pa. Ang aga lang nilang nag-book ng ticket kasi aantayin ko pa yung anak ni Lola na nandoon sa Dubai. Siya yung bali ano sa akin habang wala ako ng 2 linggo. 2 linggo lang yung aking bakasyon. Siya yung magbabantay. Matutulong kay Lola para alagaan si Lolo kasi si Lolo ano na siya, alagain na. Sa akin, nahiya siya minsan na magpasubo ba kasi sinusubuan na siya ni Lola kasi yung konti lang yung kinakain niya at saka pag kumakain siya na siya mag-isa, double nahuhulog yung pagkain. Nasasayang yung pagkain. Kaya ginagawa ni Lola, sinusubuan talaga niya. Sa akin naman, sinusubuan ko pero parang hindi pa siya sanay magpasubo ba. Nag-trying hard siya na siya yung gagawa sa sarili niya. Siya yung gusto niya na kakain siya na mag-isa na ayaw niya na sinusubuan ko. Pero yung pag ano lang niya, pagtayo, tinutulungan ko talaga siya. Minsan, pag maganda yung ano ko, mood, nakatulog ako. Ngayon, parang straight na okay yung tulog ko kasi nilalagyan ko ng headset yung tainga ko para hindi ko maririnig si Lolo. Pero pag wala akong tulog, naiirita talaga akong pakinggan si Lolo.
'Pag wala akong tulog ang dami kong naiisip na iiwan ko na sila, gano'n. Pero sa hirap ng buhay natin sa Pilipinas, lalo na 'pag ikaw ay, wala pang ipon, mapipilitan ka talagang mag-stay sa sitwasyon na mga ganito. Kaya pero okey naman sila, wala naman akong problema. Sa katunayan nga 'pag day off ko pinagbabaon ako ni lola na makakain ko sa labas or bumibili kami 'pag namamalengke, pangkain ko 'pag lalabas na or mga biscuit, mga gano'n, mga chichirya. Tapos sa ano niya talaga sa'kin na huwag kalimutan magbaon, gano'n. Kaya hindi na ako lumipat ng ibang amo kasi bihira lang makakahanap ng ganitong klaseng amo. Kahit pagod ako kay lolo, kahit stress si lolo, mabait naman si lola. Si lolo mabait din 'yan kaso nga lang 'pag alam niyo na 'pag matanda na, nag-iiba, nawawala na sa sarili kaya kailangan, 'pag ikaw ay nag-aalaga ng matanda, mahaba talaga yung pasensya mo. Kung mahaba man ang iyong pasensya sa iyong asawa, mas mahabaan mo pa yung pasensya mo dito sa binabantayan mo para sure talaga na, yung 'pag pinaghirapan mo, makikita at sasahod ka talaga, tuloy-tuloy yung sahod mo, yung kita mo buwan-buwan para may makabili ka ng gusto mong bilhin, o 'di ba? So, yun lang muna yung update natin, mga walang kuwentang mga pinagsasabi, pang-update-update. Sana ano kayo ngayon, kung makikita niyo yung video ko, pa-like naman, mag-comment na rin kayo para ma-shoutout ko kayo sa susunod na aking mga video.